Ang DPWH ay pansamantala po munang naglabas ng kanilang kautusan para po sa hindi muna pagsuot ng uniforme. Kasi nahaharas po ang mga empleyado ngayon ng DPWH. Normal po yan dahil grabe po kasi talaga ang ginawa ng DPWH officials eh. Ngayon mukhang nasasangkot pa ang dating kalihim na si Manuel Bunoan. Ayon po dito sa balita, naglabas ng memo ang DPWH na pansamantalang pinapayagan ang lahat ng opisyal at empleyado ng ahensya na hindi magsuot ng uniforme upang protektahan ang mga ito laban sa pambubuli at harassment kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. At katulad po nung binanggit natin kanina, ito na po, yung grabe, napakarami pong mga dokumento. 5 kahon po ito. At nung sa isang picture nakita ko nakalatag ang daming mga bond paper na magkakapatong, kakapal, siguro yun na yung mga case file para po sa iba't ibang personalidad. Ayon po dito sa Brigada News FM Manila, mga kahong naglalaman ng dokumento dumating na sa ombudsman kaugnay ng kasong kriminal na isasampa laban sa ilang opisyal ng DPWH at mga kontratista na sangkot sa mga ghost at substandard flood control projects. Masaya ako kahit paano dito sapagkat mabilis ang naging tugon ng ating magaling na bagong sekretary ng DPWH na si Secretary Vince Dizon. Basahin po natin in particular ang balita tungkol po dyan. DPWH to file 18 non-bailable cases over flood control anomalies. Yari kayo dyan. Sana lumabas kaagad ang warrant of arrest ng mga inaakusahan na ito para hindi sila talaga makapagtago. Hopefully, di sila makapagtago. Higit sa lahat, pag may warrant of arrest, magkakaroon na ng basis para magkaroon ng hold departure order para sa mga ito. Kasi hindi po biro ang ninakaw na yaman. Di umano ng mga ito Bilyones po ang pinag-uusapan po natin dito kaya kayang-kaya po nilang lumabas ng bansa at mamuhay na doon. Dapat mapigilan po, ma-anticipate ang maaaring mangyari na yan. DPWH Secretary Vince Dizon revealed on Thursday that complaints would be filed against 18 individuals and companies allegedly involved in flood control anomalies, emphasizing that the cases are non-bailable. Among the 18 that will be charged are former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, former DPWH District Engineer Bryce Hernandez, and contractor Kofol, Curly, and Sara Diskaya. Well, this is the famous DPWH officials in Bulacan. They are among them, but there are many others. Anyway, ito naman po ay mapapanood natin dito po sa video na ito kaya tunghayan na po natin mga tol. Pakinggan po natin ang magaling at mukhang pumuputi na ang buhok dahil sa laki ng problema diyan po sa DPWH. Si Secretary Vince Dizon. Kaya pa? Boy pa. So, kanina sinasabi ko nga kay Alvin, naku, parang mamumuti ang buhok ni Sek Hindi dito. lalo siyang papaya. Namumuti na. Namumuti Lalo na. siyang papayat. Oo. Namuti na dati. Namumuti na. Grabe. Banatan mo ng kain at ng vitamins para tumaba-taba kang konti, Sek. Oo. At hindi Papayat. po pwedeng magkasakit. Bawal. Bawal. Bawal kang magkasakit. Oo, Kailangan bawal ka. magkasakit. Anyway, Oo. sige, umpisa natin yung issue kasi we only have 7-8 minutes para sa kanya partner. May isa pa tayong guest. Ano po? Oo. Nagulat ka ba dun kay Secretary Bunoan? Actually, alam nyo ho, syempre ho, magkasama kami sa kabinete. Magkatrabaho kami dahil ang DOTR, Yeah. PWH, ano yan, no? Parang may Magkatuwang yan. complimentary ang Magkatuwang yan, department. So, kahit pa paano, nalungkot po ako, na nabanggit siya ni Senator Lacson. Pero, alam mo, sabi nga ho ng presidente nung siya nagsalita itong mga nakaraang linggo, since nung SONA niya, kailangan talaga sa grabe po nitong nakikita natin ngayon, nakita mismo ng presidente yung nangyari, wala po tayong choice dito no? Kailangan po talaga imbestigahan natin to from top to bottom, no? Tama. Left and right, lahat, no? And sabi nga ng Pangulo, kahit kaibigan ko, kahit
kaalyado ko, kamag-anak ko, lahat. No? Pera po ng taong bayan kasi ito kailangan natin protektahan. No? Yeah. Kailangan Have you talked to him after the announcement of Senator Lacson? Hindi Nag-usap pa na ba kayo? po, hindi pa po kami Pero nag-usap. nag-request ka na ng ilbo ng... Opo, kasi we have to be consistent po, Sir Alvin. No? I mean, sabi po ng Pangulo, kailangan Dito makikita natin ang sincerity ng administrasyong ito, no. Hindi po ito katulad ng mga nakaraan na porket kaalyado hindi makakasuhan. Nang teteng na yan pagkakalaban sa politika, kakasuhan. Pagka kaalyado hindi makasuhan, kita naman po natin dito. Ito pong si Secretary Manuel Bonoan, may proseso ng pinagdadaanan. Eventually, sigurado kaso aabutin ito. Naniniwala ako dyan. Hindi naman siguro magre-request ng lookout bulletin ang Secretary Dizon kung wala silang nakikitang maaaring koneksyon nitong si Bonoan. In fact, itong si Bonoan, nilaglag na nga ito no? I mean, hindi, I should not say nilaglag kasi parang lumalabas na kakampi, hindi naman Si Senator Pampilo Lacson, Senate President pro tempore, ay binanggit po siya, no, kakibat ng mga ebidensya na maaaring may kinalaman dito po sa mga anomalya po na ito. At sa balita po na ating pong nireaksyonan kanina, na uulitin ko lamang po sa inyo sa ngayon, dahil napaka-related dito po sa ating pinag-uusapan, ito nga po, yung anak nito pong si Manuel Bunoan, mukhang talagang malaki ang kinalaman, sa kahigit sa lahat. Yung department order na binasa ko po sa inyo kanina, siya po ang huling-huling pumirma dun Kung hindi niya pinirmahan yun, hindi maipapatupad. Yun nga po ang naging daan para po mas makapangulimbat ng napakalaking halaga, particular ito pong mga district engineer. Balikan po natin ang balita sa Bilyonaryo News Channel. Nangangamoy sa buwatan, aabot sa 3 billion pesos in government contracts ang nasungkit umano ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke mula 2018. At dalawang mataas na opisyal ng DPWH daw ang kanyang umanong kapuntsaba. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa isang privilege speech kahapon, inilahad ni Senate President pro tempore Ping Lacson ang umano'y koneksyon ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Ayon sa kanyang expose, pagmamay-ari ng tatlo ang MBB Global Properties Corporation, ang kumpanyang may hawak sa 5 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark, Pampanga. Ani Senator Lacson, Napanood na natin kanina yan Kaya lipat tayo dito sa ibang video, Ito po. Kaso lang, yung mga hindi nakapanood ng live stream natin kanina, panoorin nyo na lang yung kaninang live stream kasi baka yung mga umuulit ngayon, naging repetitive tayo. Hanggang sa maaari, wag tayong ganun, yung paulit-ulit, nakakasawa. Kaya ito, yung isang balita, pero iba ang naglalahad, ang GMA. Pakinggan po natin at panoorin ito. Hiniling ng DPWH sa Justice Department na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at Candaba Mayor Rene Maglangke at kanilang mga anak. Kasunod. Okay, para sa kaalaman po ng lahat makikita nyo po ang live natin dito po sa channel na ito, Top 1 Live. Tapos dapat nakapula po yung ating YouTube channel kasi pagka hindi na nakapula, ibig sabihin, replay na rin po yung napapanood nyo. Pero yung mga inaalis ko na po yung mga dead area, halimbawa, medyo natahimik ako, kumbaga inedit ko na, kinumpress ko yung live stream natin, mapapanood nyo na po yun sa Top 1 Rewind. Para malinaw lamang po, alam nyo kung ano yung pinapanood nyo, kung live ba or replay. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ito po yan ang aligasyon ni Senator Ping Lacson na magkakasosyo sa isang negosyo ang mga anak at nakakuha naman ng flood control project ang hiwalay na kumpanya ng mga Maglangke. Nakatutok si JP Soriano. Sa privilege speech ni Senate Pro Tempore Ping Lacson kahapon, binanggit niya ang pangalan ni resigned DPWH Secretary Manny Bonoan sa humahaba at lumalalim na istorya ng flood corruption.
Sabi ni Lacson, magkakasosyo sa MBB Global Properties Corporation ang mga anak ni Bunoan, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, nakasama sa listahan ng mga diskaya na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project, at anak ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke, may-ari ng Global Creek Builders na nakakuha ng mga flood control project sa Bulacan at Pampanga. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bunoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa ghost project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bunoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Creek. Sa General Information Sheet na isinumite ng MBB Global Properties sa SEC, ang mga stockholder ay sina Macy Monique Maglangke, Sunshine Bernardo at Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Sa GIS ng MBB, may paid-up capital na 10 million pesos nung nag-register ito noong taong 2023. Sa Candaba, Pampanga ang address ng kumpanya, pero hindi namin makita ang opisina ng MBB sa address na nasa SEC record. Itinanggi na noon ni Bonoan na may kinalaman siya sa mga ghost projects at substandard flood control project ng DPWH na tinuliksa ni Pangulong Marcos. Ngayon, di na ako naniniwala na wala siyang kinalaman. Nung una, iniisip ko lamang mga tol, baka kapabayaan lang o kaya incompetence no? Pero it appears na meron siyang kinalaman talaga dito. At dapat mapanagot po ito pong si Secretary Manuel Bunoan. Hindi pa pwedeng porket Ilocano, porket naging bahagi ng administrasyon, kakampi ng ating Pangulo, pagka gumawa po siya ng mali, papanagutin. Dito natin makikita ang pinagkaiba sa nakaraang administrasyon in particular. Kasi samot-saring kontrobersiya ang ibinato kay Francisco Duque, hindi kinasuhan ng Duterte administration, pinagtanggol niya pa. Kailan lang nakasuhan, di ba? Nung tapos na ang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Kaya dapat hindi matatapos ang administrasyong ito, makasuhan itong si Manuel Bunoan kung may mga ebidensya laban po sa kanya. Naghahanap din ang GMA Integrated News ng kontak kay Bernardo. Sinubukan din naming kuhanan ng panig si Mayor Maglangke sa munisipyo ng Candaba, ngunit nasa Maynila raw ito. Samantala, humiling na si DPWH Secretary Vince Dizon kay Justice Secretary Crispin Rimulya na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kina Maglangke, Bonoan at Bernardo at sa kanilang mga anak na opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Ipapatawag naman daw sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee si DPWH Yusek Maria Catalina Cabral, sabi ni Lacson. Si Cabral ang sinasabi ni Lacson na nag-uudyok umano kay Senador Tito Soto na maglagay ng budget insertion sa 2026 proposed budget, bagay na tinanggihan ng Senate President. Ang sabi ni Lacson, itinanggi raw ito ni Cabral kay DPWH Vince Dizon nang tanungin. Sabi ni Cabral, handa siyang sagutin ito sa pagdinig. Base sa DPWH website, si Cabral ang kauna-unahang babaeng empleyado ng ahensya na umangat bilang undersecretary. Siya rin daw ang unang babaeng presidente ng Philippine Institute of Civil Engineers noong taong 2017. I'll make a statement sa Senate naman. I-release naman po yun. Para sa GMA. May katapusan ang lahat ng kasamaan, ha? Grabe, taong bayan ang niloloko ng mga tao na ito. Sana wag tayo matulad sa mga nangyayari sa ibang bansa, pero alam ko matino ang utak ng mga Pilipino eh. Kita naman natin yung prosesong pinagdadaanan ngayon. Pinangungunahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang paghahanap ng pananagutan. Let's wait and see. No, wag tayong maging mga violente. Iwasan po natin yung violence. Meron ako mga nakikitang mga Pilipino, naniniwala ako hindi po ito mga kaalyado ng ating Pangulo, not even pink or yellow. Karamihan po sa mga naghahangad ng violence ngayon, mga DDS. Inuudyokan nila na magkaroon ng violence. Kita mo naman sa mga profile nila kung sino po yung sinusuportahan nila. Ang hangad nila, mag-init ang taong bayan, ma-pressure si Pangulong Bongbong Marcos for a simple reason na bumitiw ito sa pwesto at alam na natin kung sino papalit. Hindi mangyayari yon. Saka wag niyong hangarin na magkaroon ng violence. Dahil pag hinangad nyo na magkaroon ng violence, definitely kayo rin po ang magsisisi. Baka magkaroon ng rason. Tandaan po ninyo ito ha. Nakalagay po sa ating konstitusyon ang kapangyarihan ng Pangulo na magdeklara ng martial law kung kinakailangan in case of national emergency or lawlessness. Nakalagay po yan sa kapangyarihan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya huwag nyo nang pangarapin pa, baka kayo rin ang magsisi. Kung may mailabas na
ng mga pangalan, kailangan po talagang umaksyon tayo. No? At kailangan na maging consistent tayo sa lahat. At Oo. sabi nga po natin, nung pumasok tayo dito, no, kung mayroong pangalan na madawit, lalo na sa loob ng, ng DPWH, at yung mga ka-deal ng DPWH, kakontrata ng DPWH, kailangan po. Papaalala ko lamang sa inyo itinatakda ng saligang batas na ang kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas ay pwedeng tumawag, magdeklara ng martial law. Ipatranslate natin in Tagalog po ito. Nakalagay po dito. Basahin po natin at ipatagalog natin kay ChatGPT. Gusto ko lamang pong bigyan ng emphasis ito, mga tol, kasi ang daming mga akala mo matatapang na mga tao Baka pagka nagkagulo na kayo pa yung unang tataka sa bansa o magtatago sa inyong mga bahay, no? Translate this in Tagalog para maunawaan po natin ang konstitusyon, no? Ito, basahin ko po sa inyo in Tagalog. Ito po ang itinatadhana ng ating konstitusyon. Mabagal yung internet ko, anong nangyayari? Okay? Yan. Habang inaantay natin, pakinggan natin si Secretary Vince Dizon. Po, umaksyon tayo. Okay, hindi mo rin alam, wala ka rin kaalam-alam na meron pala siyang mga anak. Nag-turnover pa sila Oo. Wala po akong alam. No? Oo. Pero yun nga po, no, lumabas po ito sa privilege speech ni Senator Lacson at syempre ngayon pong malapit nang i-anunsyo ng ating Pangulo yung Ayan. Eto na, hindi naman tinagalog ng ChatGPT, pinapatagalog ko pero maganda yung ginawa niya. Ang lupit ng ChatGPT, laki ng tulong sa mga individual na katulad ko, no. Ang inilagay mong teksto ay Section 18, Artikulo 7 ng 1987 Philippine Constitution. Ito ang probisyon na tumutukoy sa Commander-in-Chief powers ng Pangulo at ang mga kondisyon sa pagdedeklara ng martial law at pagsuspinde ng privilege of the writ of habeas corpus. Kaya wag kayong magkakamali Wag niyong pangarapin na magkagulo. Ayaw natin ng pare-parehas ng martial law. Ako ayoko ng martial law. Para malinaw, hatiin natin sa mahalagang punto. Una, Commander-in-Chief. Ang Pangulo, ang pinakamataas na pinuno ng lahat ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Maaari niyang gamitin ang military to prevent or suppress lawless violence, invasion, or rebellion. Salamat, LC Pinkihan, sa inyo pong super sticker. Ikalawa, martial law at suspension of writ. Maaari lamang ideklara sa panahon ng invasion o rebellion kung kinakailangan para sa public safety. Limitado lang sa 60 araw ang bisa. Reporting requirement. Kailangan magsumite ang Pangulo ng ulat sa Kongreso, personal o nakasulat, sa loob ng 48 oras matapos ideklara ang martial law o isuspinde ang writ. Ikaapat, kapangyarihan ng Kongreso. Ang Kongreso naboboto ng jointly ay maaaring bawiin o i-revoke ang proklamasyon. Maaari ring i-extend kung kinakailangan pero tanging ang Kongreso ang may kapangyarihan dito. Ikalima, kapangyarihan ng Korte Suprema. Maaaring i-review ng Korte Suprema ang factual basis ng martial law o suspension kung may petisyon mula sa kahit sinumang mamamayan. Kailangan nilang magdesisyon sa loob ng 30 araw. Limitado o limitations ng martial law. Hindi nito sinasantabi ang konstitusyon. Hindi nito pinapalitan ng civil courts o legislative assemblies. Hindi rin nito otomatikong isinasantabi ang privilege of the writ of habeas corpus. Suspension of writ, aplikable lamang sa mga judicially charged ng rebellion o krimeng direktang may kaugnayan sa invasion. Ang mga inaresto ay dapat makasuhan sa loob ng 3 araw kung hindi ay pakakawalan. Isang pagpapaalala lamang mula sa ating programa na ang karahasan, hindi pagsunod sa batas, ay hindi po sagot para po sa mga nangyayari sa ating lipunan sa kasalukuyan na ginagawa po sa ibang bansa. Uulitin ko lamang po ang lagi nating naririnig at sinasabi dito sa ating programa. Hindi maitutuwid ng mali o ang mali ng isa pang pagkakamali. Independent Commission, lahat po yan doon po pupunta yan lahat. Tama. Pero sabi ko nga kanina kay Congressman Momo, alam mo ba si Congressman Momo? Dating Dati DPWH. po Undersecretary, kasama ko po si Congressman Momo nung mga nakarang administrasyon. 184 pala ang mga district engineers. Oh, At no. matagal na niya daw sinasuggest, balasahin nyo yan kasi nagkakaroon ng familiarity. O ngayon, nandiyan ka nakaupo. Kaya mo bang balasahin ang lahat ng mga district engineers? Ayun po ang gagawin natin. Wala po tayong choice.
wala po tayong choice. Yan ang gagawin. Walang choice. Salamat naman, Secretary Dizon. Janet, isa din po yan sa mga pinag-usapan namin ni Secretary Babe Singson at ni Secretary Ping De Jesus, no? Parang, ang sabi niya, parang ang nangyayari ata is hindi na monitor talaga ng central office yung nangyayari sa district. Kasi ang DPWH po, no, hindi kagaya ng ibang mga ahensya na naranasan ko na. Ay ba, DOTR, no? Oo. Ang DOTR po is a very centralized agency. Kasi po ang mga project ng DOTR malalakihan. No? Ah, So, halos lahat po ng mga proyekto, ang implementation yan. sa taas Sa central, galing. Sa Oo, taas oo. nanggagaling yan. Tama. From bidding Yeah. to Yeah. implementation, to yung planning, lahat po yan central. Ang DPWH po is very, very decentralized. Oh. No, nasa baba po yan. Mula central, region, District. district, Oh. provincial, district, lahat po yan, no? And ang layo po ng distrito sa Sa Oo Central. naman, Oo. oo. layo po niyan, no? Napakarami po nating distrito sa buong Pilipinas. 180 180 Oo, plus halos daw, sabi ni 200 po Momo. yan. Oo. So napakarami po niyan. So babalasahin mo lahat yan? Wala po tayong choice no? Siyempre po may mga distrito na bago pa lang yung district engineer. Oh. Siguro unless merong compelling tayong rason para bumagasa o magpalit, no? Pero mostly po kaya wala po tayong choice. Oo, pero partner, ang Oo. pinag-uusapan natin, first district pa lang Kaya ng nga. Bulacan. Mm-mm. Ang Bulacan pala, 4 districts daw, sabi ni Momo. Muntik po kung na Isa ka pa Oh my God. tumugo yung kape ko, no? Totoo po yan. What a job. Alam nyo, yung pinag-uusapan na at i-announce ko na rin po dito ngayon, no? Ngayong umaga, pagkatapos po Oo. dito, didiretso po ako sa ombudsman. Ayan na. Magpa-file po tayo ng kauna-unahang kaso. Kauna-unahang mga kaso ang ipa-file Okay. po natin ngayon Oo. sa ombudsman. Kasi po, Ganyan ang Marcos administration. Hindi salita. Sabi ni Rodrigo Duterte dati, alam ko na merong flood control ghost projects no? Mga ghost projects daw. Baka sabihin na naman ng mga basher nagsisinungaling tayo dito. Ipaparinig ko lamang sa inyo. Hanggang salita lang yung tatay nyo. To, sabi po dito sa kanyang nakakapagtaka no? Gabi lagi yung kanyang mga cabinet meeting WH. Oh, yan. Ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. Oh, di ba? Alam niya na. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na sandali, mga may tol. project ito. Merong press conference mismo ang panoorin natin. Ito, yung actual ng pagsasampa. Dito na tayo. Lagpasan na natin to. Kasalukuyang nangyayari ngayon. Buena Vizcaya, Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo, Sims Construction Trading, Sally Santos, IM Construction Corporation, Robert Imperio. So total of 25 persons and 4 construction companies, no? Ang kasama ng kaso Hindi natin ito. na umpisa, no? Ito ang mga kaso, final natin. Ulitin nga natin, mga tol. So, yan. Kaya di ba Ulitin natin. Para alam natin yung mga pangalan. mismo nung Sunday, bago siya umalis, sinabi din niya nung pagkaupo ko lang bilang bagong sekretary ng DPWH, lahat ng kailangang managot, dapat managot. At sabi din niya, enough talk, enough process, umaksyon na tayo. At ito ang unang aksyon natin. No? Ito ang unang complaint na final natin sa ombudsman at marami pang mga padating sa mga susunod na linggo. Ako, marami pa. 20 DPWH personnel, Yan. 20 Pakinggan natin. and officials ang finalga natin. I will read all their names. Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, John Michael Camos, Yan. Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Flora Lynn Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Christina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Haron Laos, Lemuel Ephraim Roque,
RJ Domasi, Giancarlo Rivera, John Benex Francisco, Jojo Marie Tayaw. So lahat ito, mostly sa district ng Bulacan, pero meron din mga involved hanggang cashier kasi yung mga nagpalabas ng mga cheque, ng mga pambayad dito sa mga contractor, lalo na yung mga ghost projects, ay kasama dito. Meron din po tayong 4 na contractor at 5 tao. St. Timothy Construction Corporation, Miss Maria Roma Angeline Rimando, at ang admitted by herself mismo as beneficial owner, Cesara Rowena Discaya. Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo. Kasama, malinaw si Cesara Discaya, kinasuhan. Plunder po siguro to, no? Sims Construction Trading, Sally Santos, IM Construction Corporation, Robert Imperio. So total of 25 persons and 4 construction companies, no? Ang kasama ng kasong ito. Ito ang mga kaso final natin. Ayan na. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mababa pa yan. malversation through falsification of public documents, Available din. and the violation of the Government Procurement Act. Puro available. Ang malversation po through falsification, ang Anti-Graft Corrupt Practices Act, because they have breached the threshold of more than 8.8 million. Non-bailable po. Non-bailable na pala Non-bailable. yun. Dahil sa At halaga. ang parusa po nitong lahat ng counts na ito Mabuti naman. ay life imprisonment. I-correct natin yung nasa thumbnail. So, uulitin ko. Hindi plunder ang kinaso kung hindi yung malversation. At napakalaking halaga ang involved, kaya non-bailable. I-correct natin yung thumbnail. Ang sinabi ng ating Pangulo. Paulit-ulit. Thumbnail natin. Simula nung kanyang SONA hanggang sa kanyang napakaraming mga inspection on the ground. Lahat ng kailangang managot, dapat managot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaalyado niya, lahat dapat managot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang independent commission na itatayo pa lamang ng ating Pangulo, ang DPWH po muna ang magfa-file ng mga complaint na ito. At marami pa pong mga complaint sa mga susunod na linggo. Per project po ito. Limang project pa lang po ito. No? Nag-gather natin ang ebidensya sa 5 project sa Bulacan. Nitong nakaraang higit 1 linggo pa lang. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng nagtrabaho dito. Hindi halos natulog ng ilang araw na para ma-file itong mga kasong ito. Ang importante pong malaman ng mga kababayan natin na hindi po papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi managot itong mga taong ito. At uulitin ko, simula pa lang po ito. Marami pa pong ibang kailangang managot at dapat managot sa mga susunod na araw, susunod na linggo, at susunod na buwan. Nakita naman po natin ang galit at sakit na nararamdaman ng ating Pangulo. Halos maiyak na po siya sa galit at sa sakit na naramdaman niya dahil sa mga nakita na rin niya with his own eyes. Nakita niya. Nakausap niya mismo ang mga kababayan nating rinaragasan ng mga baha sa Bulacan, sa Iloilo, sa Baguio, at sabi nga niya, enough is enough. Kailangan managot na ang mga dapat managot. Maraming salamat po. Secretary, ba't wala sa unang batch natin? Bakit wala sa Perlides kaya inaasahan ba? Opo. Kaya po siya wala dito dahil si Sara Discaya lang po ang umamin under oath sa inquiries sa Senado na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Kaya po, pero wag po tayong mag-aalala, kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. So maghintay na lang po tayo sa mga susunod na kaso. Bakit draft lang at hindi tayo mag-planter, wherein pa pumanin natin lahat ng mga flood control project na to, billions of pesos. Tama po. Tayo po ay, napakaganda po ng tanong, tayo po ay kumonsulta sa mga legal luminaries. No? Hindi ko na sasabihin kung sino. At ang sabi po nila, ang kanilang naging suggestion at recommendation is mag-file ng mga kaso na pinakamadaling patunayan given the evidence that we have and pinakamabilis. Kasi sabi po ng Pangulo, kailangan mabilis ng managot ang mga taong ito. At yun po ay inaaral ng ating sariling mga abogado at legal team na dinaga natin at nag-agree po ng lahat na ang pinakamadaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Yun pala. Non-bailable pa rin po ito at life imprisonment pa rin po. Pero siya ay
madaling i-prove given the evidence that we have at mas mabilis. Hindi ako abogado, siguro tanungin natin, no? Sa iba. Pero yun lang naman ang habol natin dyan, mga tol eh. Maging non-bailable yung offense para hindi sila makatakas kasi makukulong sila. At ang kaparusahan, parehas lang. In fact, mas malupit pa nga ang kaparusahan nito kung life imprisonment. Kasi ang plunder is reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years lang. No? Basically, ang life imprisonment is pagkakakulong ng habang buhay. Yun po ang advice ng mga tanyag na abogado, mga legal luminaries, at yun na rin po ang naging agreed strategy ng ating legal Practically speaking, almost the same yun. Tuloy tayo. team para po mabilis nating mapakulong ang mga taong ito. Tingin ko naman po, yun ang gusto nating mangyari. Hindi humihinto to sa kaso. Ang kailangan, ang kahihinatnan nito ay makulong ang mga dapat makulong sa lalong madaling panahon. Even sa volumes of documents na daladala nyo, gaano kayo kakumpiyansa na napakabigat kaso ang reklamo na lihay sa Sabi ng mga abogado natin, open and shut case ang mga ito. Ibig sabihin, madali po itong mag-establish ng probable cause. Naniniwala kami na madaling i-establish ang probable cause. At dahil doon, mabilis na ma-file at mabilis din makakadesisyon ang ating mga korte. Ganun po kakampante ang ating mga abogado dahil sa klarong-klarong ebidensya na nandito sa complaints na ito. Ako naniniwala ako mga tol, wala nang lusot ang mga yan. No? Lalo sa impact nito sa publiko ngayon. Hindi na kayang i-cover up ito. No? Talagang may kalalagyan ang mga nasa likod ng pagnanakaw na yan. Ang challenge lang talaga kung may politiko bang makukulong. Kasi given itong mga pribadong individual at public officials na ito, sigurado kulong ang mga ito Ang malaking tanong, uulitin ko, sinong senador, sinong kongresista kung meron man ang makukulong dito? Sir, 18 congressmen, 8 senators, yung binanggit nila Vizcaya at Fernandez.